Pansamantala siyang natahimik, tila iniisip ang mga sinabi ng mommy niya. Ma'am, can you call Lennon? Pwede mo ba siyang pabalikin dito sa room? Biglang nagliwanag ang mukha ng mommy niya. Siya narinig mula sa kanya. Okay anak, masayang sabi ni Estrella saka kinuha ang cellphone at tinawagan si Lennon. Hello ma'am, may nangyari ba kay Cindy? Agad na tanong ni Lennon matapos itong sagutin ng tawag. Para nag-aalala ito. Hindi ata nito inaasahan na tatawagan ng mommy niya. Narinig niya yon dahil nakaspeaker ang telepono. Parang hinimas tuloy ang puso niya. Wala naman iho, pinapabalik ka ng asawa mo dito sa kwarto niya. Hinahanap ka na. Na-miss ka na yata niya. Sabit ng mommy niya habang nakatingin sa kanya na pangiti-ngiti pa. Pailing-iling na lang ang daddy niya habang nakikinig sa usapan nila. Sinimangutan niya ito. Wala naman siyang sinabi na na-miss niyang asawa. Bakit gumagawa-gawa ng kwento itong mommy niya? Ang sabi niya lang ay pabalikin to sa kwarto. Ano bang pinakain ni Lennon dito sa mommy niya at botong-boto na ito sa kanya? Hindi na tuloy niya alam kung kanino to kakampi kapag mag-away sila. Okay ma'am, babalik na ako kagad. May gusto ba kayong ipabili? Para madala ko na pagkabalik ko. Naramdaman niyang galak sa boses ni Lennon. Wala naman iho, nagpabili na si Larry ng mga pagkain. Kaya madaming pagkain dito. Okay ma'am, babalik na po ako agad. Dadaanan ko lang si Patrick sa emergency. Kakausapin kong doktor tapos pupunta na po ako dyan. Okay iho, bilisan mo't na-miss ka na ng asawa mo. Mom, sigaw niya sa mommy niya. Parang ito pang nagbubuyo sa kanya na magkabati sila ng asawa niya. Okay mommy, babalik na po ako. Sagot ni Lennon sa kabilang linya. Alam niyang kinikilig ang asawa. Halata sa boses ni Lennon, kilala na niya ito. Pagkapatay ng telepono ay sinimangutan niya ang mommy niya. Mommy, why did you say that? What? Sa totoo naman na miss mo ng asawa mo. Kita ko naman sa mga mata mo. Dagdag kantsaw nito sa kanya. Itong mami mo talaga, hindi na rin maintindihan. Dati siya itong ayaw kay Lennon, ngayon naman siya naman itong tulak ng tulak kay Lennon sa'yo. Sabat ng daddy sa usapan nilang mag-ina. Nakaupo lang ito sa sofa na kanina pa nakikinig sa kanilang dalawa habang nagtitingin-tingin sa mga magazine na nandoon. Ayoko ng broken family yung anak ko, Larry, kaya hanggat maliit pang problema ay pinag-uusapan at sa kakakasalang nila. Ang pangit naman kapag magkaaway agad sila sa unang araw nila bilang mag-asawa. O sige na, pero hayaan mo ng anak mo. Hindi sa lahat ng bagay pinanghihimasukan mong buhay ng may asawa niya. Hayaan mo silang dalawa. Sumimangot naman ng mommy niya sa sinabi ng daddy niya. Tila iniisip din nito ang narinig mula sa daddy niya. Napangiti tuloy siya. Sa kabilang banda, okay na rin yun at least para sa kapakanan naman nila ni Lennon ang hangad ng mommy niya. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto. Biglang kumabog ang dibdib niya. Alam niyang si Lennon na yun. Ewan nga ba niya pero parang natataranta siya. Nakatingin lang siya sa pinto, inaabangan niyang pagpasok ng asawa. Pagbukas nito ay asawa nga niyang pumasok at may malaking bouquet of roses tong hawak. Biglang hinimas ang puso niya. Kinilig siya pero hindi niya yun pinahalata. Ang mommy naman niya ay kilig na kilig sa gilid habang nakatingin sa kanya habang naglalakad palapit si Lennon sa kanya. Pinandilatan niya ito ng mata pero hindi ito natinag sa kanya. Tinitignan din siya nito na parang nanunukso pa. Wifey, flowers for you. Malambing na sambit ni Lennon sa kanya para nag-aalangan pa itong lumapit sa kanya. Naawa naman siya sa mukha ng asawa kaya hindi na din siya nagpakipot pa. Tinanggap niya ang bouquet of roses galing dito. Thank you. Biglang nagliwanag ang mukha nito nang makitang wala na siyang toyo. Lalong lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Wifey, sorry kung ano man ang kasalanan ko sa'yo. Please, bati na tayo. Hindi ko kayang isipin na galit ka sa akin. Madamdaming sambit ni Lennon habang yakap siya. Naluha tuloy siya sa sinabi nito. Kumalasto sa pagkakayakap sa kanya at tinitigan siya sa mata. Pinunasan itong tumutulo niyang luha. Promise me, magiging okay si Patrick. Hindi kaya ng konsensya kung mawala siya dahil sa akin. Sambit niya kay Lennon. Hindi naman talaga siya galit dito. Si Patrick lang inaalala niya dahil baka mawala ito dahil sa kanya. Yes, wifey. Ginagawa na ng doktor ang lahat ng paraan. Nandun na si Kuya Kevin. Nagmo-monitor sa kalagayan ni Patrick. Salamat naman kung ganon. Bati na tayo? Malambing na tanong ni Lennon sa kanya. Napayuko siya. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ng asawa saka tumango bilang sagot.
Muli siya nitong niyakap. Thank you, wifey. I love you so much. Biglang pumalakpak ang mommy niya mula sa kung saan. Yay! Mabuti naman at bati na kayo. Natawa siya sa reaksyon ng mommy niya. Hay, kayo talagang mga bata kayo. Sambit naman ng daddy niya. Itinuon muli ang atensyon sa hawak na magazine. Maya-maya naman ay biglang bumukas ang pinto. Si Kevin naman ang niluwa noon. Kuya Angelo, kamusta na si Patrick? Biglang tanong niya dito. Nagliwanag ang mukha nito. Patrick is okay. Successful ang operation niya. Sagot ni Kevin habang papalapit sa kanila. Thanks God kung ganon. Masayang masaya sila sa ibinalita ni Kevin. Wala na tayong dapat ipag-alala. Nalabanan ni Patrick ang kamatayan. Naluluhang wika ni Estrella. Thank you Lord. Thank you Lord dahil binigyan mo pa si Patrick ng isa pang buhay. Hindi niya napigilang umiyak. Wifey, relax lang. Baka kung mapano ka na naman. Patrick is okay, kaya huwag ka nang umiyak. Baka magiging pangit na yung anak natin sa kakaiyak mo. Sambit ni Lennon sa kanya. Nagtawa na naman sila sa sinabi ng asawa niya. Thank you Kuya Kevin. Sambit niya kay Kevin ang binalingan niya ito. Malaking tulong to sa pag-asikaso kay Patrick. Hindi nito pinabayaan ng kaibigan niya. Classmate ko noong high school ang may-ari ng hospital na ito. Kaya Patrick is in good hands. Hindi nila pinabayaan si Patrick kung hindi ay malilintikan sila sa akin. Mayabang na sabi nito kaya muli na naman silang nagtawanan. Nakalabas na siya ng ospital. Hindi naman siya tumagal doon dahil pahinga lang ang kailangan niya. Okay nang nararamdaman niya. Si Patrick naman ay nilipat na sa private room. Nagpapagaling na pero unconscious pa rin ito. Tulong-tulong sa pagbantay ang mga kaibigan nila para lang sa kanya dahil buntis siya. Si Almaro at Angel ang nagbabantay ngayon sa ospital. Nag-hire din sila ng private nurse para may nakatutok sa pagbabantay dito. Kasalukuyan silang nasa garden nagpapahinga. Doon siya tumatambay para makalanghap ng sariwang hangin. Kasama niyang mommy niya, simula nang malaman nito na buntis siya, ay ekstrang pag-iingat ang ginawa nito sa kanya. Kasama niya ito kahit saan siya magpunta. Nasasabik na ito sa magiging anak niya. Iha, eat more fruits para malusog si baby sa tummy mo. Sambit nito sa kanya habang pinagbabalat siya ng orange. Ma'am, tama na po yan. Baka hindi ko na po kayang ubusin yan. Reklamo ni Cindy dito. Ubusin mo para malakas ka. Pilit nito sa kanya. Nakasimangot na siya sa kakainin ng dumating si Lennon at Hisusa. Galing ang mga to sa bling. Hi wifey, masayang bungad ni Lennon sa kanila saka siya hinalikan sa labi. Hi mom, bati naman ito sa mommy niya. Hi sis, hi tita, bati naman ni Hisusa sa kanila. Saka humalik din sa pisngi nilang magina. Ay, mabuti naman at dumating kayo. Kanina pa ako pinapakain ni mommy ng mga prutas na ito. Hindi ko na kayang ubusin. Tulungan niyo nga ako, sambit niya sa dalawa. Ay, hindi pwedeng kainin ng pagkain ng buntis. Aantokan kayo, saway naman ng mommy niya. Ganun ba ma'am? Kaya pala lagi akong inaantok kasi laging pinapakain ni Cindy sa akin ng mga tira niyang pagkain. Reklamo din ni Lennon sa kanya. Sabi-sabi lang yan pero parang totoo naman. Nakangising sabit ng mommy niya. Umupo si Lennon sa tabi niya samantalang umupo naman si Susa sa tabi ng mommy niya. Napansin niyang matamlay ito. Sis, are you okay? Nag-aalalang tanong niya kay Susa. Nagkibit balikat lang ito. Hiniwalayan kasi ng jowa niya dahil nakahanap ng lalaki. Si Lennon ang sumagot sa tanong niya habang sinusubuan siya nito ng pinagbalatang orange. Oh no, broken-hearted ka pala ngayon. Nag-aalalang tanong niya kay Susa. Nalaman din kasi ng pamilya niya na tibo siya. Kaya pilit siyang pinaghihiwalay ni Christine. Dagdag pa ni Lennon. Pinagmasdan niya si Susa, nakatingin lang ito sa kawalan. Hindi naman talaga mahalatang tibo ito dahil babae ito kung gumalaw. Napakaganda at napaka-sexy pa nito. Naalala niyang pinagsilosan pa nga niya ito dati kay Lennon. Napaka-close kasi ng dalawa. It's okay, Iha. Malay mo may makakita ka pang ibang love life dyan sa paligid. Sabi ng mommy niya kay Susa. Parang mga anak na din ang turing nito sa mga kaibigan niya. Gustong-gusto nito na madaming tao sa bahay nila. Dati kasi silang tatlo lang ng daddy niya doon. Kaya laging nasa abroad ang mga to dahil sa Cebu naman siya nagtitrabaho dati. Kaya nalulungkot ang mga to. Ngayong buntis siya, hindi na rin umalis sa mga to. Saka natutuwa ang mga ito kapag maraming bumibisita sa kanya sa bahay nila. Thank you tita, sagot ni Susa sa mommy niya pero malungkot pa rin ito. Ang sabi ko nga sa kanya magpakababae na siya. Sayang ang ganda niya kapag hindi dadami ang lahi niya.
Nagagalit ng papa niya dahil gustong magkaapo sa kanya. Nag-iisa pa naman siyang anak, sambit ulit ni Lennon. Malay mo iho, kapag nakahanap si Susan ng lalaki ay may in love siya. Tigilan niyo nga ako, Lennon, Tita Estrella. Alam niyo naman na malungkot yung tao eh. Saka ayaw ko ng lalaki. Pagalit na wika ni Susa. Parang napipiko na ito kay Lennon at sa mommy niya. Natutuwa siya habang nakatingin sa mga to na nagbabangayan. Hindi naman dating tomboy yan, mommy. Nabigo lang yan sa first love niya kaya nagkaganyan yan. Dagdag pa ni Lennon. Ayaw nitong tigilan si Susa. Huwag kang nga gumawa-gawa ng kwento dyan, sigaw ni Susa kay Lennon. Hoy, alam kong pagkatao mo. High school pa lang tayo, kilala na kita uy. Sagot ni Lennon kay Susa. Nagulat pa sila sa revelation ni Lennon. Nagkatingin na sila ng mommy niya at nagngitian. Maya-maya pa'y tumunog ang telepono ni Lennon. Si Almarong tumatawag. Bro, anything wrong? Bakit ka napatawag? May nangyari ba kay Patrick? Nag-aalalang sagot ni Lennon kay Almaro. Alam kasi nilang nasa ospital to. Si Almaro at Angel ang nakabantay ngayon doon. Bro, nagising na si Patrick. Masayang balita ni Almaro sa kanila. Really? That's great. Sige, pupunta na ako ngayon dyan. Nag-aabang lang silang tatlong babae kung anong pinag-uusapan ng dalawang lalaki sa telepono. Hindi kasi nila naririnig ang pinag-uusapan ng mga to. Ano daw ang sabi ni Almaro? Tanong niya sa asawa. Gising na si Patrick, wifey. Masayang balita nito sa kanya. Really? Thanks God kung ganon. Naiiyak na sambit niya. Halos gabi-gabi niyang pinapanalangin ang kaligtasan ni Patrick at alam niyang hindi lang siyang nagdarasal para sa kaibigan. Mabait na tao ito, kaya marami ang nagmamahal sa kaibigan niya. Pupunta ako ngayon sa ospital, sambit ni Lennon saka tumayo. Sasama ako, wika niya na tumayo na din. Dito ka lang wifey, baka mapagod ka na naman. No, sasama ako, gusto ko makita si Patrick. Umiiyak na sambit niya, hindi niya mapigilan ang luha niya sa sobrang galak. Sige na nga, pero wag kang umiyak na umiyak doon ha. Baka mawalan ka na naman ng malay. Sige, pipilitin kong hindi maiyak. Isama mo lang ako. Sambit niya pero alam niyang hindi niya yun mapipigilan. Dahil yon sa pinagbubuntis niya kaya masyado siyang emotional. Sama din ako. I want to meet Patrick. Hindi pa kami formally introduced during your wedding. Singit naman ni Susa. O siya, umalis na kayo. Mag-iingat kayo. Extend my regards to Patrick. Tell him I miss him. Wika naman ng mommy niya na tuwang-tuwa din dahil gising na si Patrick. Inalalayan siya ni Lennon na tumayo saka naglakad na sila papuntang sasakyan ni Lennon. Ako na magde-drive. Alalayan mo na lang si Cindy. Sambit ni Susa kay Lennon. Okay sige, ayusin mo mag-drive ha. Kung hindi lagot ka sa akin. Kapag nasaktan ng asawa at anak ko. Nakakatawa kayong dalawa. Kung hindi ko lang alam na patay itong asawa ko sa akin baka magselos na ako sa inyong dalawa. Sambit niya sa dalawang walang tigil sa pagbabangayan. Naku sis, safe na safe ka sa akin. Hindi ko bet yung asawa mo. Hindi ko nga alam kung bakit patay na patay ka dyan. Ang pangit naman yan. Uy, hindi pangit ang asawa ko ha. Ang pogi kaya nito. Saka yummy pa. Ew! Wika ni Susan na parang nasusuka. Patibo-tibo ka kasi kaya hindi mo na-appreciate ang tunay na gwapo. Galit na sita ni Lennon kay Susa. Talaga ba? Masaya silang nagtatawanan at naglolokohan habang nasa biyahe nang hindi nila namalayan na nasa ospital na sila. Mauna na kayo sa room ni Patrick, magpapark lang ako. Susunod na ako kaagad, sambit ni Jesusa. Hindi naman na sila nakipagdiskusyon kay Jesusa. Mas gusto nilang makita na kaagad si Patrick. Pagkababa ng kotse ay naglakad na silang mag-asawa pupunta sa room ni Pat. Bilisan mo paglalakad, Habi. Gusto ko nang makita si Patrick. Utos niya kay Lennon. Ang bagal kasi nito maglakad. Dahan-dahan lang wifey, baka mapagod ka agad. I'm okay, bilisan mo dyan. Nasa 4th floor ang room ni Patrick. Kaya nag-elevator sila, magkahawa kamay sila habang nasa elevator. Excited na siya na makita ang kaibigan. Pinisil ni Lennon ng kamay niya, tinignan niya naman ang asawa at nginitian. Nang bumukas ang elevator ay nauna na si Lennon na lumabas sa tinarangan ng pinto. Para makalabas siya saka magkahawa kamay ulit silang naglakad papunta sa room ni Patrick. Ang bilis ng kabog ng dibdib niya. Nasa harap na sila ng room 406. Doon ang room ni Patrick. Kumatok na muna si Lennon ng 2 beses bago pumasok. Pagbukas nila inasa kanilang atensyon ng lahat. Tila nag-aabang din ng mga ito kung sinong papasok. Nandoon si Angela at Almaro sa kwarto.
kasamang private nurse na hinire nila pero nasa kay Patrick ang atensyon niya. Besh! Umiyak na sigaw niya habang palapit kay Patrick. Naka-recline ang kama nito kaya bahagya itong nakaupo at may benda sa kanang bahagi ng dibdib. Niyakap niyang kaibigan na makalapit na siya dito. I'm glad you're awake, Besh! Akala ko mawawala ka na sa amin. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kaya ayaw kitang isama dito. Iiyak ka lang. Maawa ka na naman sa baby natin, wifey. Saway ni Lennon sa kanya. Nag-aalala lang ito sa kanya dahil baka kumapano na naman siya. I can't help it. Hindi ko mapigilang hindi umiyak, sagot niya sa asawa. Besh, okay ka na ba? Muli niyang tanong sa kaibigan. I'm okay, Besh. Thank you sa pag-alaga niyo sa akin ha. Dahan-dahang wika ni Patrick habang ininda pang sakit sa dibdib. No, ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Besh, dahil iligtas mong buhay ko. Ang buhay namin ni baby. Tuluyan ang bumuhos ang luha niya. Hindi niya kayang isipin na mawawala siya. At ang baby niya kung hindi sinalo ni Patrick ang saksak na yun ni Monica. Iniisip niya pa lang na muntik na siyang mamatay nung panahong iyon ay kinikilabutan na siya. Thank you very much, Pat, for saving my wife and our baby. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Nagpapasalamat ako at naging kaibigan ka ni Cindy. Salamat at nabuhay ka para makabayad man lang kami ng utang na loob sa'yo. Madamdaming wika naman ni Lennon sa kaibigan. It's okay. I'm glad na safe kayo ni Baby Besh. I'm sorry for Monica though. Namatay pala siya. Yes, may sakit pala siya sa utak kaya niya nagawa yun. Sagot niya kay Pat. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglang bumukas ang pinto. Si Jesus ang pumasok. Hindi na ito kumato kaya nagulat sila. Ay, ang init sa labas. Reklamo nito na nagpapaypay pa ng kamay habang papasok. Wah, may bisita pala ako maganda at sexy. Tanong ni Patrick na nakangiti nang pumasok si Jesusa. Naka-crop top lang kasi si Jesus at tinernuhan nito ng maong shorts at sneakers. Kitang-kitang kaseksihan at kaputian nito sa suot na damit. Nagkatingin na silang magkakaibigan sa inakto ni Patrick. Natigilan din si Jesus sa sinabi ni Pat. Bigla siyang nag-blush. Hi Pat, I believe hindi pa tayo na formally introduce noong kasal. Ako nga pala si Jesusa. Business partner ni Lennon sa Bling. Pakilala ni Jesusa sa sarili. Hindi na niya hinintay na ipakilala siya ng mga kaibigan. Nakatulala kasi ang mga to na hindi niya maintindihan. Inabot ni Jesus ang kamay kay Patrick para makipagkamay. Sandaling hindi nakagalaw si Patrick. Ang lagkit ng tingin nito sa kanya. Naiilang tuloy siya. Sorry for my rudeness. I can't help staring at you. Ang ganda mo kasi. Nice to meet you, Jesusa. Sambit naman ni Patrick habang inabot ang kamay ni Jesusa at hinalikan iyon. Hindi yun inasahan ni Jesusa. Ang akala niya makikipagkamay lang ito sa kanya. Lalong naguluhan ng mga taong na doon. Nagkatinginan tuloy sila. Patrick, hindi ba bakla ka? What are you doing? Sigaw na tanong ni Cindy sa kaibigan na parang nandidiri. Hindi na nito kinayang paglalandi nito kay Jesusa. Sandaling natahimik si Patrick. Parang nag-iisip, naghihintay naman sila magkakaibigan sa sasabihin nito. I don't know, basta all I know is I'm attracted to her. Hindi kaya nagka-amnesia ka at nakalimutan mong bakla ka? O hindi kaya nabagok ka nung natumba ka? O hindi kaya natamaan ang puso mo nung sinaksak ka? O hindi kaya may mali sa pag-opera sa'yo? Hindi pa rin makapaniwala si Cindy. Hindi itong Patrick na kaibigan niya. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Ano bang nararamdaman mo? Masakit bang ulo mo? Gusto mo bang ipatawag ko si Doc? Natatarantang sambit ni Cindy sa kaibigan. Hayaan mo na muna, wifey. Ano naman kung magiging lalaki si Patrick? Mas maganda nga yun eh. Sayang ang lahi niya kapag nanatili siyang bakla. Mas gusto nga naming lalaki siya. But I want my friend back, the old Patrick. Okay nga yun, best friend, kapag lalaki si Patrick. Kapag hindi na siya naging third wheel sa atin. Kawawa naman ang kaibigan natin kung wala siyang kapartner in life. Wika ni Almaro. Oo nga naman sis, naawa na din ako kay Patrick kapag may date kami ni Almaro eh. Lagi siyang naiiwan sa bahay. Dagdag pa ni Angela. At ano, si Susa and Patrick? Is that weird? O bakit there's nothing wrong kapag nagkainlaban sila? They're both single, sabi ni Almaro. Great! Sigaw ni Susa ni kinagulat nila. Nabaling tuloy kay Susa ang atensyon nila. Pat, pwede ba ka maging fake boyfriend? Tanong ni Susa kay Patrick. Anong kalokohan na naman yan ni Susa? Sigaw ni Lennon kay Susa. Kasi nga hindi ba si Papa ginawa ng paraan ng paghiwalayan kami ni Christine?
Dahil nalaman niya na tibo ako pero wala na akong pakialam doon. Nalaman ko kasi na niloloko din naman ako ni Christine. Pero ang hindi ko matanggap ay pilit akong ipapakasal ng papa sa ibang lalaki. Hindi ko kaya yun, lalo na't hindi ko naman kilalang lalaki. Ano na naman yan ni Susa? Hindi pa nga nakakalabas si Patrick sa ospital, gagamitin mo na kagad siya sa kasinungalingan mo. Galit na sambit ni Cindy. Sorry, I'm not thinking. Sarili ko lang iniisip ko. Masyado kasi ako namomroblema sa papa ko. Itatakwil niya ako kapag hindi ako nagpakasal sa lalaking yun. Don't worry, Jesusa. I will help you. Payag ako maging fake boyfriend mo. Sad ni Patrick. Nagliwanag ang mukha ni Susa sa narinig mula kay Patrick. Parang hindi siya makapaniwalang tutulungan siya nito. Totoo, Pat? Yeah, pwede din naman ako maging totoong boyfriend mo. Okay lang sa akin. Matamis ng ngiting inalay ni Pat kay Jesusa. Namulang mukha ni Jesusa sa kaumiwas ng tingin. Hindi niya yon inaasahan na maririnig mula kay Pat. Thanks in advance for helping me, Pat. Nakayukong sabi ni Jesusa. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Patrick. Hindi niya alam pero parang kinikilig siya.